Okay. So, ayan, mga partners, magandang umaga. This is our morning training. Maganda daw mag-training pagka umaga dahil fresh na fresh pa ang ating mga pag-iisip. Okay? So, gusto ko lang ibahagi ito kasi marami nag-PM sa akin, gusto magpagawa. So, itong withdraw page ay customize ito. Sariling gawa ko po ito dahil tayo ay banker. So, yung mga members ngayon, kung wala kang withdrawal page, mag-PPM yan sa inyo lahat para makapag-withdraw. So ngayon, kung may page ka, ito lang yung pupuntahan nila, maka-withdraw na sila. So ang tawag dito minsan ay landing page. Ibibigay mo lang yung link at doon na sila magkiklik. Kagaya nito, ginawa ko ito sa Canva. Pwede kayong practice. Canva.com. Piliin nyo yung free lang. Free lang muna kayo kasi makaka-create naman kayo dyan eh. So ako kasi may subscription itong pinili ko, naka Canva Pro na po ako. 299 per month ang binabayad ko rito. So dito ako nag-create ng mga content ko, mga ads. So sa pag-create, may mga template naman dyan. Okay. Yan. So ito yung page niya. By default, naka-blanco yan. So punta ka lang sa elements. Pwede ka mamili dito sa elements. Ito yung mga tools na ito sa gilid. Ang inano ko yata dito is money. Dahil pag nag-withdraw tayo ay money po yung pinag-uusapan. So, punta kayo sa graphics. Yan, or videos. Yan. Okay? So dito ko yan kinuha. No, pro. Naka-pro yan. So kung hindi kayo pro, itong mga walang nakalagay na pro ay pwede nyo gamitin sa content ninyo. Pero itong may pro, hindi nyo magagamit. So dito lang kayo maghanap. Yung mga walang nakatatak na pro. Ayun, marami naman dito na walang nakatatak na pro eh. Yan, kagaya nito. Pwede din yan. Oh. So ang gagawin nyo, i-click nyo lang yan. Sample ko i-click nyo yan. Mapipaste na yan dyan. Okay? Then, pwede mong i-right click tapos replace background para mapunta siya doon sa background. Video ito. So, ang tawag yan, video background. Nagpi-play siya. No? So, didikit niya na siya doon sa background pag i-replace background nyo. Okay. So, since meron na, i-delete natin. So, i-delete ko lang. Yan. Then, maglagay ka lang ng logo. So, ako nilagyan ko ng logo. So, ang content niya, itong video background, itong logo. No? At paano mag-upload ng logo? So, i-click mo lang yung upload. Then, upload an image or video. Yan. So, nandito na yan, uploaded na. Pag uploaded na, isi-select mo na lang. So, ito siya. Yan. So, paano mo siya malagay dito sa content mo? I-click mo lang siya. Yan, nandyan na. So, naka-rectangle siya. Gusto mo may rounded siya na corners, ito i-click mo. Okay? So, ma-adjust mo yung corners niya. Rounded ba yan or what? Kung ilan. Depende sa gusto mo. Ikaw po yung magdi-design. So, matutuwa ka. Kasi habang nagde-design ka, nabubuo kung ano yung content na nasa imagination mo. Okay? So, delete ko dahil meron na. So, ito, pwede kong i-adjust. Parang napalaki masyado. Yan, yan. Okay? So, medyo para rounded rectangle siya. So, yan. So, automatic yan magsisave. Sinisave ng Canva yan. Ayun, so ito na yung content natin. Unang-una is yung background video. Pangalawa is yung logo. Then, ano pa ang content na nandyan? Merong text. Diba? So, ito yung tools ng text. Okay? So, i-click mo lang add text box. Pag-click mo niyan, makatype ka na kung anong gusto mo. Halimbawa, yung ginawa ko,
transfer, parang instruction yan, your cash wallet, para alam ng member. No? To, yan. So, tapos ipipwesto mo siya. Okay? So, halimbawa, ipwesto mo. Yan, sample lang ha. So, kung may another ka na text na gusto, pwedeng ito, tapos i-click mo lang itong duplicate. Yan, so duplicate. Ngayon, double click mo siya. No? Banker ID. Ilagay mo yung banker ID mo. Banker ID. So kung anong number, 1, 2, 3, 4, whatsoever, kung anong banker ID mo. So ngayon, para magkaroon din ng magandang i-highlight mo siya. Paano mo i-highlight? Lakihan mo yung kanyang font. Yan, gaya ng ginawa ko. Then, uh, baguhin mo yung text color. So ito, nakikita ninyo, text color. Oh. So ang nilagay ko, ganyan. Then, dahil white ang kanyang background, ilagyan ko ng effects na outline. Ano yung kanyang outline? Black. So, ito yung black. Okay, then click mo lang dito sa labas. Then, Marvel mo? Hindi. niya pa. Hindi pa. So, thickness, pwede mo ma-adjust yung kanyang thickness. Matapon pa? Yan. Huli ka? Ang tukod ka lang? Oo. Ay, di ba nga, ano man sa ano? Simba? Oo, simba. Simba kami mga ano pa, mga alas 9. Yan. Okay, so yan, ipesto mo lang siya. Ha? So, pwede mo mahila-hila yan. Kung saan mo gusto. Ipesto. Sige na. So, i-delete natin. So, ganyan ang paggawa ng text. Okay. So, dito, ganun din. Kopyahin mo lang yun nandun sa taas, tapos i-edit mo lang at i-pwesto. So, another is itong animated arrow. Okay, paano ko nagawa yan? Sa element ulit, tapos arrows. Huh? So, enter mo lang, maghahanap siya ng arrow. Yan. Okay? So, paano ko nahanap yan? Pwede mo dito, sa settings niya, select mo animated. Para lahat ng animated, i-display niya. Oh. Yan. Animated. Animated. Okay. So yan, mga animated yan. Sana yung isa. Graphics yata ito. Yan, graphics. So pwede sa graphics. Yan, ito siya. So mamili ka dyan, mga animated na arrows. Sa graphics, pwede sa photos, videos. So ay ang ginamit ko, graphics po yan. Nasaan na siya? Ito. Okay, pag-click mo, yan. Idikit siya dyan sa content mo. Pwede mong i-adjust yung size. So dahil nakapapunta siya dito sa right side, so paano yung turo mo? Dahil ito yung withdraw button mo, para alam ng member na yan ay kailangan i-click itong withdraw button. Pwede mo siyang ito. Yan. Okay, rotate. Yan. Okay? So ganyan yung pag-design. Okay din. Tatapat mo siya dyan. Parang hindi na So, i-adjust mo. Oh, sumobra. So, yan. Okay? So, ganyan lang. I-adjust mo yung size. Okay? Yan. So, ganon siya. So, animated ngayon. Para pag may viewer sa webpage mo, makot yung kanyang attention na ito pala yung i-click ko kasi naka-arrow dyan. Okay? Then, lagay ka ulit ng text. Yan. Bye. Kung ano yung pangalan mo. So, depende sa'yo kung ano yung mga gusto mong ilagay dyan. So, sa akin, para simple lang, yan lang, content ko. Ngayon, kung tapos ka na sa design mo, i-click mo lang yung publish website. Okay, then ano pa ang next? Itong withdraw.
So itong button, yan, pwede mo ka rin mag-create, no? Or mayroon din dito mga buttons na nagawa na. Yan, buttons. Yan. So pwede ito. Oh. Yan, mamili ka dyan ng buttons sa graphics. Photos, videos. And pero dito yan sa graphics. Okay, mag-sample tayo. Halimbawa, ito. Ito na button. Click mo yan. Yan. So mag-a-adjust ka. Yan. So, yan. Pwede na yan. Tapos, lagay ka ng text naman para sa withdraw. Sample natin na text. Add text. Add text box tayo. Tapos, withdraw. Siya lang isama. Sinti. So, lagay mo dito. Tapos, lakihan mo yung font. Okay, so ganun yung pagli-layout. Parang naglalaro lang tayo. Yan. So ngayon, since may button ka na, pwede mo baguhin yung kulay. Kasi kulay pink, babae na babae. Pwede kong gawin. Ganyan. Okay. So yung yellow niya, okay na yan. Okay. Gusto mo yung yellow niya, gawin mo parang orange. Yan. Okay. So, depende sa contrast na gusto mo. Select ko yung isa. So, paano ko nagawa ito na clickable? So, dito sa withdraw, i-click mo siya, tapos right-click. Then, pwede ka mag-link. So, ang tawag dito, nagre-redirect yung link. Pag-click niya ng withdraw. So, anong link ang nilagay ko dito sa akin? Yan, oh. So, ito yung link. Link ng Google Form. Okay, so dito napapasok yung Google Form. Kasi itong aking page ay combination ng Canva na web page, na website, plus itong Google Form. Sa Google Form, pwede ka mag-create. So, lagyan mo ng title. Yan. Then, lagyan mo dito ng konting description. Then, image. So, yun din ang ginamit ko na image, no? Pinapi-paste ko lang yun. Dinownload ko lang at pinost dito. So, ito yung image. Ito. Add image. Yan. Okay. Then, browse mo siya. Kung saan yung nakasave mo. Ito yon, sinave ko. Okay? Yan. So, ito naman yung pag-design, pag-layout ng iyong Google Form. So, since meron na, so, i-delete ko lang ito. Then, dito, short answer ka. Yan. Lagay ka ng short answer. So, lagyan mo ng complete name kasi kung ano yung gusto mong itanong sa nag-o-open ng iyong Google Form. So, complete name, then duplicate mo lang. So, duplicate mo. Ano naman ang gusto mong hingin sa ano. Dapat naka-required. Naka-on itong required. Para hindi niya mai-submit hanggat hindi niya napipill up. Also, member ID. Kasi may complete name ka na. Ano yung kailangan mo pa sa member? Siyempre, member ID niya. Yan, ganyan. So, ito na siya. Nasa baba. So, i-delete natin. Then, duplicate mo lang ulit. Then, mobile number naman. Duplicate mo. Ito yung duplicate. Duplicate question. Kasi questionnaire ito para sa member. Then, cash amount in USD. Magkano ba yung ano niya, ita-transfer na galing sa USD niya doon sa cash wallet niya. Okay? Then, mode of payout. Ano yung gustong mode of payout ng member? Sa GCash niya ba, Maya niya, GoTime niya, video niya ba, or crypto? So, i-check niya yan. Then, your account number or USDT. Kung gusto niya yung crypto, USDT BIP20 ang ilalagay niya dito na address. No? Kung gusto niya naman GCash, i-select niya lang yung GCash, then ilalagay niya dito yung GCash account number niya. So, ang itsura ng Google Form, ito yon. Yan.
Yan yung makikita na member. Pag-click nyo na, withdraw ko. No? Yan. Okay, so i-delete natin to. O, baka ma-save. Yan. Pag-click niya, redirect siya dito. Pipill up siya. Okay, ganun lang ka-simple. No? Submit niya lang after nyo mag-bill up. Okay, so yan lang. Ganyan lang ang tutorial. No? Madali lang gumawa. No? Aralin nyo lang. Panoorin nyo itong video, i-upload ko. Then gayahin nyo. Ano kayo, mag-open ng canva.com. Mamili kayo dito sa mga tools. After that, i-save mo siya. Kung kontento ka na sa iyong design, click mo na itong publish website. Yan. So, publish website, kung ano nga domain na sinelect mo, sa akin ito. Tapos, kung ano yung pangalan, yan yung idudugtong niya sa dulo. Okay, so sa akin, pinangalanan kong withdraw. Kaya, pagka nag-click yung members, ibigay mo ito sa kanila, pag-click niya, ito yung mangyayari. So, papasok siya dyan. Yan na yun. Okay? So, meron ka ng withdrawal page. Designed with Canva. Ayan, no? And integrated with Google Form. Pag-click niya, pasok siya doon sa Google Form. Yan. Okay? So, saan papasok yung pinill up niya dito? Papasok dito sa responses. No? Mag-create ng Google Sheet dyan. Ayan, nakikita mo na dyan. No? So, ito na yung nag-withdraw. Nandiyan na yung kung ano yung pinill up niya sa Google Form, nandito na. So, organize ka ngayon. Yan. So, yung iba, pwede mo lagyan ng formula na receive mo 1.99. So, i-compute mo na dyan, 5% fee. So, equals receive amount times 5%. Naka-formula yan para automatic. So, ang net amount niya, 1.89. So, in pesos, lagyan mo naman ng formula. No? Itong net amount times 58.50. Kasi yan ang sell rate doon sa Binance na nakita ko. So, nagbabari po ito. So, yan ang bayaran mo, ipadala mo sa kanyang GCash. Saan yung GCash niya? Ayan, pinill up niya yan sa Google Form. So, dyan mo ipadala. So, ngayon, dito ka lang titingin. Sino ba yung nag-withdraw today? Hindi mo na kailangan tumingin doon sa mga private messages doon sa messenger mo. Imagine, meron kang 30 members na magwi-withdraw sa'yo. Isa-isahin mo yung PM nila. Pero kung may ginawa kang sistema, may ginawa kang website or web page, withdrawal page, dito ka na lang titingin. Tapos magpapadala ka na lang sa kanyang GCash. Okay? Any question, mga partners? Malinaw ba or may mga tanong kayo? Coach Elmer, paano yung Coach Elmer? Yes. Sa laptop yan paano sa cellphone? Yun ang mahirap. Sa cellphone. Walang laptop. Gawan nyo ng paraan na magka-laptop. Nako, patay tayo dyan. Hindi ko na po problema ko. Ang isang option, punta kayo sa sa computer shop, doon nyo tirahin. What is magbayad kayo ng 15 pesos in 1 hour, kaya nyo na gawin ito in 1 hour. So tinuturuan ko na kayo. Then pagka i-goal ninyo na ito sa Pisoner ay magkaka-laptop kayo. Diba? Kulang kayo ng laptop sa ngayon. So may reason ka na bakit kailangan mong hatawin si Pisoner. Kasi dito matutupad ang magkaka-laptop ka. Di ba? Sino yung nandito? Joselito. Ayan, si Joselito. Kasi hindi pwedeng customize ito sa Canva, dapat kanya-kanyang gawa tayo. Magpagawa kayo sa akin, mahal. Sabihin nyo naman, mahal ako maningil. 50,000 isang page. So itong training, libre. Panoorin mo lang yung video, masusundan mo na dahil recorded ito.
magagaya mo na, baka mas magandahan mo pa. Kasi depende, no? Marami tayong mga ano dito eh. Yung mga mas maano yung kanilang creative minds. Mas malupit. Yung akin, napakasimple lang yan. Para yung tao, yung members, may mapupuntahan. Si Banker Mel Frank kagabi, yan, for demo, ni-record niya rin. Nag-withdraw siya gamit itong aking withdrawal page. So yung banker, nag-withdraw sa banker din. So next week siguro, matatapos na ni Debs yung ating withdrawal para naman sa mga banker na mag-withdraw doon sa system. So USDT yung marireceive natin doon. Okay? So ini tanong pa. Ano Ito yung kayo, Elmer. Kaya ba gayahin? medyo. Pero yung sa Google Form, saan ba papasok tayo doon? Google Form. Punta ka sa Google Drive mo. Di ba nakalagin ka sa Gmail? So may makikita ka dito, Google Apps. Yung Google kasi maraming applications yan na pwede natin gamitin. Pag click mo dito, kita ba yung screen ko? Click mo yung Drive. Pag click mo ng Drive, dito sa Google Drive, nandito New, Google Forms. Ayan. I-click mo lang. So blank form. Para ikaw yung magle-layout. Blank form. Li-layout mo siya. Lagyan mo ng pangalan. Halimbawa, no? Yan. Sample. Okay. My withdraw page. Okay. So, star mo siya. Yun, para nasa taas siya palagi. So, yan na yung title niya. Lagay ka konting description. No? Ilagay mo yung banker ID mo. Then, ito. No? Ang default niya yan, option 1. Ang title, question. Baguhin mo siya. Hindi naka-multiple choice. Ilagay mo siya sa short answer. Para isa lang. No? Ang questionnaire, ilagay mo complete name. Kung ano yung gusto mong itanong sa member. So, siyempre, unang tinatanong ko, sino ka ba? Sino ba yung complete name mo? Ilagay mo required. Para i-required talaga ng Google Form na fill upan niya yan. Hindi niya pwedeng masubmit. Kung hindi siya, nag-fill up. Ngayon, kung may another ka pa din, i-click mo lang itong duplicate question. Pag duplicate question, pareho yan. Pero, ma-edit mo. Member ID. Okay? Then, duplicate ulit. Mobile number. Kung ano yung gusto mo makapture sa member. Ganun lang. So, meron ka ng Google Form. Then, paano mo makuha yung link niya? I-click mo lang itong send. So, send. So, mag-generate na siya ng link. Ito. Click mo ito, send via link. Then, i-shorten yung URL mo. Then, ito yung i-copy mo. Then, yan ang ilagay mo dito sa design mo. Dito sa withdraw, sa link. Right-click mo lang yan. Then, edit link or link. May nakadikit na kasi na link, kaya edit link. Pero kung wala pa, link lang yan. Ipipindot mo. Then, paste mo na siya dyan. Dito. Then, done. So, automatic nakapaloob na dyan yung link ng Google Form mo. Okay? Ganun lang. Panoorin nyo lang yung recorded. Sundan nyo. Makakagawa na kayo ng page ninyo sa Canva. Paano naman Okay, so yung sa naka-link din doon sa sa Excel? Yung papasok direct sa Excel? Yung magpipill up? Pagkatapos niya mag-fill up, doon mo na sinisilip sa Excel, di ba? Dito na. Sa yung response. Ang tawag dito, response doon sa Google Form mo. Magkikreate siya ng balikan natin Google Drive. Ba title ko nun? My withdraw page. Yan Yan yung kinreate natin na sample. Okay. So yung mga mag-fill up dito, ito makita mo yung responses. Then, wala pang response kasi wala pang nag-fill up.
Pero i-link to sheet mo siya. Link to sheets. Yan. Create a new spreadsheet. May withdrawal page ang title niya. Pag create mo, yan, mag-generate na yan ng, ayan, palagay na dyan, lahat na mag-fill up. Pag may nag-fill up, papasok na dito. Pasok na dyan. So, mababasa mo na. Yan ka na lang titingin lahat. Kagaya nitong ginawa ko. Yan, dyan na lahat babagsak. So, kung ano nakadesign sa Google Form mo, yan din yung mga columns dyan sa Google Sheet mo. Naka-mirror yan dito. Whatever yung mag-fill up doon, dito yan, mababasa mo sa Google Sheet. Okay? Okay, thank you, copy. Sino kayo nandito? Noel Sayaw. Joselito. Bro Joselito, may na-learn ba? Meron, sir. Okay, practicean nyo. Practice makes perfect. No? Ako, puro sa YouTube lang ako nagre-research Wala naman nagturo sa akin. Kasi nakikita ko sa iba, paano nila ginawa yan? Kung curious ako, magre-research ako. How to make website using Canva. How to make Google Form. So, maraming tutorial dyan. Paano ba gumawa ng Google Form? Si Coach Elmer nakagawa ng Google Form. Paano ba gagawin yan? Punta kayo palagi kay YouTube. Tiyagaan nyo. Right? Sa cellphone muna kayo, panood kayo. Then mapamiliarize mo na, ito pala yung gagawin. Then pagka nabuo na sa isipan ninyo, punta kayo sa kung wala kayong laptop or computer, punta na kayo sa computer shop. 15 pesos lang naman yata per hour ngayon eh. So, upuan mo doon, create ka ng withdrawal page mo. Okay, so yan lamang at kami ay pupunta pa ng church, no? Magsamba muna, then balik ako mamaya para katawan na naman ulit. No? Unahin po muna natin yung church. No? Aliligo, mag-almusal, then punta na sa church. So i-upload ko lang itong ating ngayon, training para doon naman sa mga hindi naka-attend. No? At para din sa inyo kasi hindi nyo yan kaagad masundan, ulit-ulitin nyo yung video. No? So ito ay binabahagi ko para lahat ay magkaroon ng idea. Kung gusto nyong i-apply, then i-apply nyo. Para sa inyo naman to kasi mga kapwa ko po kayo bankers. Okay, so yan lamang.